lakas uminom ng alak, matagal na panahong umiinom ng alak, prone sila na magkaroon, dun na yung pumapasok na nagiging delikado na siya. Infectious yung nature ng sakit. Cancers. So mga bukol sa pancreas, pwedeng maging severe na pwedeng makamatay. Mayaman, mahirap, pwedeng tamaan nito, Pwede. diba? Si Steve Jobs, ang kinamatay niya, cancer sa may pancreas. Nung nagpa-opera siya, medyo huli na. Kumusta mga kababayan? Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, medyo iba ang tanawin natin dahil nagbabalik si Dr. Bien Canlas. Maalala niyo siguro siya sa mga episodes natin about cholesterol, triglycerides, high blood pressure. Doc Bien, ang topic natin today ay tungkol sa pancreatitis. Sa tunog pa lang, parang sakit ng pancreas na isa sa internal organs natin. So, diretsahan tayo. Ano ba itong pancreatitis? So pag sinabi nating pancreatitis, so pancreas tsaka titis. So pancreas, yun yung organ natin. Ibig sabihin lang pag meron siyang titis sa dulo, namamaga yung pancreas. So kapag ganun, marami yan causes, yung pamamaga ng pancreas. Most common, gallbladder stones. So familiar tayo doon na maraming Pilipino na merong gallbladder stones. Pangalawa, pinaka-common din is alcohol intake. So kung malakas uminom ng alak, matagal na panahong umiinom ng alak, prone sila na magkaroon ng pancreatitis. Okay. So, na-mention mo, pamamaga ito ng lapay. Yun ang Tagalog ng Yes. ating pancreas. Sa isang episode natin, diniscuss ni Dr. So yung mga gallstones na to eh. Mm. So, isa pala siya sa mga posibleng causes. Mhm. Ang tanong, delikado ba to o pwede ba tong baliwalain ng mga kababayan natin? Yun, no? Ang pancreatitis kasi may dalawang klase. Pwedeng acute, pwedeng chronic. Kung acute lang yan, ibig sabihin, sandali lang yung duration ng sakit. Kapag ganun, mostly talaga na acute pancreatitis, self-limiting o yung tinatawag natin na magre-resolba ng on its own. So, gagaling siya kahit na wala kang ginagawa. Magre-recover mag-isa yung pancreas, no? Pero kapag chronic na, syempre kailangan na nun ng intervention mula sa doktor. At saka syempre kung yung cause, for example, gallbladder stone, hindi yun natanggal dun sa pancreas, ang mangyayari ay, of course, magtutuloy-tuloy yung sakit. Dun na yung pumapasok na nagiging delikado na siya. Meron ding mga ilang kaso, marami kasi tayong causes ng pancreatitis bukod dun sa nabanggit, no? Meron mga ibang kaso, mga siguro, ano lang naman, 1 to 2% na pwedeng maging severe na pwedeng makamatay. Okay, so Ayun. 1 to 2%, medyo okay pa. Medyo okay pa naman 'no, basta wag siyang pababayaan at wag hahayaan na yung mga causes 'no, kung yung gallbladder stone o yung alcohol yung dahilan, ituloy-tuloy 'no. Okay. Doc Bian, na-mention mo may acute na mawawala rin mag-isa, may chronic. Mhm. Yung paulit-ulit o nawawala ba siya pero madalas or tuloy-tuloy lang na laging nananakit 'pag sinabing chronic? Hmm. Tsaka gaano katagal? So, yung acute na pancreatitis, pwede yan mag-resolve in just mga few days lang, days to weeks. So, pwede siyang matanggal agad. May mga ilang kaso na na-ospital kasi bukod dun sa pancreatitis, yung rason ng pancreatitis na pwedeng severe na kaso ng gallbladder stone. Ibig sabihin, yung gallbladder stone, nandun siya dati sa gallbladder, nahulog na siya sa bile duct, bumara na siya sa may pancreas. So, kapag ganun, delikado kasi yung hangga't di natatanggal yung bara, tinutunaw ngayon yung ng mga enzyme sa pancreas, yung sarili niya, kaya siya namamaga, 'no? So, kaya kapag gano'n kailanganin matanggal. So, puwede yun mag-take ng mas matagal na panahon hangga't di natatanggal. Okay. Yung chronic naman, kapag chronic na pancreatitis, associated yan, kunyari, talagang hindi niya tinitigilan yung pag-inom ng alak. So, nandodoon yung cause ng pancreatitis. So, kapag gano'n, hindi talaga siya magre-resolve hangga't di mo yun tinatantanan. Meron din naman mga tulad ng Zollinger-Ellison na disease 'no, kung meron ka nun, sadyang marami kang gastric acids na pino-produce, puwede rin yun mag-contribute 'no. So maraming mga rason, depende dun yung haba. Pero kung yung acute pancreatitis lang na simple, puwede mga 7 to 10 days magre-resolve na yun. Yung chronic hangga't nandun yung cause, nandodoon pa rin yung pancreatitis. Okay, so after 1 week, pwede nang uminom mo. Hindi, Ay! joke lang. Puwede nang magka-pancreatitis ulit. Ayun lang. Okay. So, na-mention mo yung pag-inom isang cause, Mhm. bara ng gallstone.
isa pang cause, may iba pa bang causes na dapat malaman ng mga kababayan natin? Meron pa 'no, merong mga hereditary na mamana. Na talagang gano'n 'no, meron kang nasasabi, "Ay yung pamilya talaga nila yung pancreas, yung lapay nila medyo mahina." So gano'n 'no. Puwedeng mga cancers, so mga bukol sa pancreas puwede rin 'yun 'no. Autoimmune diseases, may mga antibody na-attack nila yung pancreas 'no, talagang magkakaroon pa rin ng pancreatitis. So napakarami, merong hemorrhagic, nagdudugo yung pancreas, merong necrotizing, nabubulok yung pancreas. So marami Marami. tayong mga dahilan. Anong nararamdaman ng tao na may pancreatitis? Ano yung sintomas natin? Ang pinaka-classic na symptom niya is epigastric pain o sakit dito sa may gitna ng tiyan, sa may Sa taas. gitna, Sa may hindi taas. sa gilid. Oo, sa Okey. gitna, epigastric pain na nagre-radiate o umaabot hanggang sa likuran. So, sobrang sakit niya talaga na magpapakonsulta ka 'no. Isa 'yun sa mga pinaka-classic na simptomas. Commonly nasasabayan niya ng lagnat, mabilis yung tibok ng puso, Hmm. minsan may pagbabago sa balat, puwedeng manilaw yung balat. Puwede rin yung mga ibang senyales kung nagdudugo na pala sa loob 'no, or may internal bleeding. Puwede 'no, merong Cullen sign. So, ibig sabihin nun merong parang mukhang pasa doon sa may pusol. So, talagang magpapasa yung pusol o kaya, Great Turner sign. Ibig sabihin nun meron kang pasa naman sa gilid. So, kung nasaan yung pancreas mo 'no. So, ang pancreas kasi natin parang kung kukunin mo yung right hand mo, ganyan siya kalaki. So, 'pag nilagay mo siya sa ano siya, Malaki pala. malaki siya, oo. Kaya kapagka namaga siya talagang magdi-discoloration 'no, kung nagkaroon ka ng pagdudugo. So, 'yan yung mga ilan sa mga common na symptoms na makikita natin 'no. Pero ang telltale sign talaga is yung epigastric pain, abdominal pain 'yun 'no, na umaabot hanggang likuran. So, sobrang severe na pain. May kasabihan diyan si Doktor So, 'pag tinatanong ko siya, "Paano ko alam kung gano'n na 'yon or hindi pa?" Sabi niya, "'Pag sobrang sakit na at nagpadala ka sa ospital, 'yun na 'yon." Sabi niya, 'yun daw talaga yung Ilang basehan. Pilipino 'no, Oo. na hindi nagpupunta sa ospital. Na-mention mo kanina ano, puwedeng manilaw ang balat, so para siyang, hepatitis ng konti, wala? Oo, parang Okey. gano'n. Kasi dahil, kapagka yung gallbladder stone, nahulog siya do'n sa duct, do'n din kasi dumadaan, do'n sa duct na 'yun, yung pancreatic enzyme. So, dahil nakabara 'yun do'n, walang mapuntahan yung mga enzymes. So, puwede talaga 'yun mag-cause nun. Pati yung mga surrounding areas, maapektuhan na. So, puwede ka talaga na naninilaw ng balat mo. Tsaka sa totoo lang, mayaman, mahirap puwedeng tamaan nito, eh, 'di Puwede, ba? Kasi si Steve Jobs, ang kinamatay niya cancer sa may pancreas, 'di ba? oo, puwede talaga. Kung di niyo nakikilala si Steve Jobs, yun yung founder ng Apple. So, yung cellphone na ginagamit niyo baka sa kanya galing yan. So, yun. Walang pinipili 'to, mayaman, mahirap, puwedeng magkaroon ng sakit sa lapay. Mm. Okay, so 'pag nagkaroon tayo ng pancreatitis, Doc Bien, Mm. anong klaseng doktor ang pupuntahan natin? No, puwede tayong magpa-check-up sa internal medicine, gastroenterologist, 'no. Okay. So, sila yung mga espesyalista sa ating tiyan 'no, mga organs natin diyan, sila yung nagche-check. So, commonly kapag nagpunta ka sa kanila, madalas nagpupunta tayo sa kanila severe yung pain, talagang nagpupunta na sa emergency room. So, kapag gano'n, re-refer naman kayo agad sa internal medicine tsaka gastro. Che-check lang nila yung dugo. Marami silang i-check siyempre puwedeng yung dugo, puwede kayong i-ultrasound, gano'n 'no, para malaman kung ano talaga yung naging cause ng pancreatitis at kung pancreatitis ba talaga siya. Hmm. Kasi baka naman matakot sila, akala nila lahat ng sakit ng tiyan pancreatitis agad, para, "Uy, sumakit yung tiyan ko, may pancreatitis ako." Hindi gano'n. Mm. So, kailangan din ng mga test para malaman kung pancreatitis talaga siya. So na-mention mo, I was about to ask kung ano yung aasahan nila 'pag nagpa-check-up sila kasi maraming takot magpa-check-up, 'di ba? Lalo na sa mga mas nakatatanda, usually yung mga pinanganak ng mga 50s, 60s, yung mga tatay, tito natin, yan yung mga medyo ayaw nilang nagpapatingin, eh, parang ayaw nilang malaman kung anong sakit nila. Pero na-mention mo, ang gagawin lang naman mga test, 'di ba? So, blood test, well kung Imaging takot test, ano, imaging is ultrasound, ultrasound, 'di ba? oo. 'Yun walang sakit dun. Oo. Sa blood test kukuhanan ka ng dugo. Oo. Pero itong mga 'to hindi po kamahalan, 'di ba, Doc Mm. Bien? So, nasa hundreds if not thousands of pesos lang. 'Wag po kayong mag-alala, wala pa 'to sa level ng MRI na nasa lagpas 10K yung gagastusin. So, kung alam ko marami sa comments nagsasabi, "Wala kasing pera," ganyan, ganyan. Ito medyo abot kaya pa yung mga test para malaman, Eh, 'di ba? and kung talagang pupunta kayo sa public hospitals, free sila. So, Hmm. kapagka ginawa, lahat naman ay covered ng ating PhilHealth. So, Okey. kapagka nagpunta ka sa ospital,
libre ng mapapagawa yun lalo na kunyari talagang kailangan na kailangan at emergency yun. Konting paalala lang para sa mga kababayan natin na medyo hirap. Walang dahilan para hindi kayo magka-PhilHealth. Kasi meron tinatawag na indigent, 'di ba, na category, Doc Bien. Default yun, meron Mm. talaga agad. So, kung medyo mababa yung income natin, libre ho na ipo-provide sa inyo 'yan. Walang dahilan para hindi niyo kunin itong benepisyong 'to. Okay. Ngayon, eto na, magtatakutan ba tayo ng konti? 'Pag nalaman na talagang maga ang iyong pancreas, usually anong nilalapat na treatment sa pancreatitis? Yun din ang maganda sa pancreatitis 'no, ang pancreatitis kailangan mo lang hayaang mag-recover yung pancreas. So usually, kapag may pancreatitis ka made-dehydrate ka. So ang gagawin lang sa'yo iha-hydrate ka. So kung na-ospital ka, suwero, kung namang mild lang na kaso, hindi ka naman na-admit, i-a-advise ka lang nila na uminom ng marami para hindi ka maging dehydrated. Pangalawa, pain management. So dun sa sakit, so maaring depende sa level ng pain, maaring paracetamol enough na. Kung medyo mas malala yung sakit, kung moderate yung sakit, puwedeng tramadol, yung mga ating NSAIDs na tinatawag 'no, non-steroidal na analgesics 'no, para matanggal yung sakit or 'pag talagang sobrang sakit, naka-admit ka na, puwedeng yung mga opioid na mga medications natin 'no. So marami, so yun lang naman madalas, ang gagawin lang sa'yo iha-hydrate ka, bibigyan ka ng pain reliever, and bibigyan ka rin of course ng kung sakali na may senyales ng impeksyon, antibiotics. Pero hindi lahat ng kaso ng pancreatitis ay binibigyan ng antibiotics. Kapag lang nalaman sa mga blood test na infectious yung nature ng sakit, doon ka lang mamitikin nun. Of course din, diet, no? Bibigyan ka ng tamang pagkain at i-a-advise ka din pagkatapos kung ano-ano yung mga dapat mong iwasang pagkain. At inumin? At inumin, no? Wag nang inumin. Tandaan niyo, lagi ring rini-remind yan ni Doc Anthony, huwag pagsasamahin ang alcohol at ang paracetamol o yung mga pain relievers. Medyo delikado po 'yun, 'di ba, Bian? Maaring yung mga ibang internal organs niyo yung tamaan. So, 'yan, sa mga manginginom po na kababayan natin dito, in moderation po dapat at sundin ang payo ng inyong doktor. Doc Bian, may mga naooperahan ba sa Lapay? Yes, meron 'no. So, dahil case to case siya, kung nahulog na yung gallbladder ninyo doon sa may duct, of course, dadaan ka ng proseso ng ERCP. So, endoscopic lang naman, ang papasok lang sila ng scope, kukunin nila yung stone. Tapos mostly, yun ay kung gallbladder stone yung rason kung bakit kayo may pancreatitis 'no. Mostly isasabay na rin dun, tatanggalin na rin nila yung gallbladder mo. Kasi kung may nahulog na stone dun, malamang may mga stone ka pa na nandoon sa loob ng gallbladder. So kapag gano'n, tatanggalin yung buong gallbladder. May option din naman na laparoscopic, so maliliit na hiwa lang yun sa tiyan, tapos ipapasok lang din yung scope, kukunin lang din ulit yung gallbladder. So very minimally invasive. So meron na tayong gano'ng option. Tas siyempre kung cancer yung naging cause, ibang usapan na. So pwede talagang surgical, kung merong bukol, tatanggalin yung bukol. Pero mostly dahil ang common ay gallbladder stones or alcohol, kapag gallbladder stones may minimally invasive, kapag alcohol wala namang operasyon na gagawin. Sabi nila nung pinanood ko yung documentary ni Steve Jobs, yung cancer niya sa pancreas, parang nakakatakot pakinggan, 'di ba? Pero ang sabi, treatable pa siya kasi nakita on the early stages, pwedeng inoperahan. Kaso si Steve Jobs, medyo masyado siyang matalino. Magaling siya sa computer at sa marketing, pero hindi siya doktor. Sinubukan niyang gawing doktor ang sarili niya. Sinusubukan niyang daanin sa diet. Nung nagpa-opera siya, medyo huli na, Huli na. nawalan ng isang henyo ang mundo. So, kayo kung makakita po ng gano'n, huwag niyo pong iiwasan yung mga life-saving na payo ng doktor. Sumunod tayo, huwag tayong tutulad sa ginawa ni Steve Jobs sa bandang wakas ng kanyang buhay. Anyway, ito po ang Medico.ph. Ang dami nating natutunan dito sa episode na to about sa pancreatitis. Tandaan, ito yung klase ng sakit ng tiyan na nandito sa bandang gitna, umaabot hanggang likod. At pag hindi mo nantiis, malamang yun na yun. So, Doc Bien, thank you so much for the information as always. So, in behalf of Doc Bien, our Medical Director, Dr. Anthony So, ito po si Glenn ng Medico.ph saying stay happy, stay healthy. See you sa next episode. Bye-bye!